Okay, magandang gabi mga kapatid. Bagamat maingay po ang paligid natin, every weekend po. Weekend ba lagi? Weekend lang ba ito dito? Okay. So kahit po maingay ang paligid mga kapatid, maganda po na tayo po ay mag-focus sa salita ng Diyos upang makinabang po tayo at pagpalain po tayo at may mapulot po tayong karunungan at higit sa lahat po, biyaya galing po sa langit. So, una po sa lahat, ako po si Pastor Jan sa mga hindi po nakakilala. Si Pastora Ani, si Rene, yan si Brother Rene. Ang iba sa atin kilala ko na si Vino, yan. At ngayon po si JC, no, na partner ni Kat nandito ngayon. Bro, welcome no, sa ating pulong. At si Crystal na pinsan mo Kat, no? Okay. At ang church mo ay saan? Sa Antipolo. Ayan, at mabuti po at magkakilala tayo. So, mga kapatid, manalangin tayo muli at idulog natin sa Diyos ang ating pong pagpupulong. Dakilang Ama, samahan niyo kami at magpahayag kayo sa aming kalagitnaan ngayon. Mahalaga po na ang inyong salita po ay aming matanggap sa gabing ito. Ang mga kabataan po na nandito ngayon, ang aming panalangin ay tanggapin nila ang karunungan mula sa inyo. Kaming lahat na nandito, mahalaga po ang aming pagparito, ang aming pakikiisa po sa gawain ito. Dalangin namin, Ama, na mangusap kayo sa amin. Ito ang aming panalangin, anumang hadlang ay hindi makakapigil ang hadlang na ito. Dahil Panginoong Isukristo, kayo ang sovereign. Sa pangalan niyo tumatawag kami. Mangusap kayo sa amin. Magpahayag kayo. Dahil walang ibang paraan para kami ay matuto upang maging matatag kami, kundi ang makinig ng inyong salita. Bagamat maingay ang paligid, Ama, pero kailangan namin ng tinig nyo. I-refocus nyo kami sa inyong tinig lamang. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Romans 6. So mga kapatid, ito pong binabasa natin sa Roma chapter 6 ay, kasi po itong mensahe ng Diyos ay serye. Ito po ay nakaserye. So, mahalaga po na makuha po natin yung kabuuhan po ng aklat ng Roma. So, okay, dito po sa Romans 6, may mababasa po tayo mula verse 1. Ang sabi rito, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay maging masagana? Huwag nawang mangyari, tayo ay mga patay na sa pagkakasala. Paano pa tayong mabubuhay pa riyan? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga ay nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sabi ng verse 5, ito po yung nakalagay, sapagkat kung tayo ay naging kasama niya dahil sa wangis ng kanyang kamatayan, magkakagayon din naman dahil sa wangis ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Nalalaman natin na ang dating pagkatao natin ay napako sa krus upang ang katawan na salarin ay magiba. At nang sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sabi ng verse 7, ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan, so, eto mga kapatid, yung 6 na talata sa ika-6 na kabanata ng Roma. So, maganda po, ang maging paksa natin sa gabing ito ay yung tinatawag na yung false self. Yung sinasabi na yung maling pagkakakilanlan natin sa ating sarili. So, mga kapatid, ganito, sa psychology, siguro tayo ay pamilyar, no? Sa disiplina ng psychology na
sa kultura po natin ay talagang tayo po ay finifeed no, ng psychological training, marami no, sa academe. Siguro kayo pamilyar naman, ano, may subject pa kayo psychology sa college. Okay, di ba sa psychology mga kapatid, may mga kilalang termino tulad ng self, no? Sarili, pagmamahal sa sarili, pagkilala sa sarili. Alam niyo po sa Bible, ang sarili po ay napaka-negative, no? Negative siya, hindi siya positive. Why? Bakit? Kasi sa Bible, pag ang pinag-uusapan ay sarili, ang pinag-uusapan ay kamatayan. Sa Bible po, may nakalagay sa Ephesians 2, no, mababasa natin dyan, na ang tao ay patay sa kanyang sarili. No? Walang buhay, no? So, eto mga kapatid yung sinasabi ng Bible sa atin na kahit ang tao ay buhay sa pisikal, no? Humihinga, kumakain tayo, masaya tayo, pero sabi ng Bible, mayroong aspeto na patay sa atin. Kahit tayo ay buhay sa pisikal. Ang sinasabi po ng Biblia, yung ating spiritual na kalagayan. No? Kaya po, ganito, ang tao po, kahit gaano tayo kalusog sa pisikal, pag tayo po ay patay sa spiritual, baliwala po. No? Ang ating pag-iral sa mundo ay vanity. Ibig sabihin po, mga kapatid, ng salitang vanity no, sa Tagalog ay nonsense. No? Walang kabuluhan. So, alam niyo po, no, sa Bible, itinuturo sa atin na ganito ang kalagayan ng tao. No? Ito yung estado ng tao. Kahit tayo po ay physically alive, kapag tayo po ay spiritually dead, kung patay tayo sa spiritual, delikado po yun. No? Kasi mga kapatid, ganito, kapag ang tao patay sa spiritual, ang salita po ng Diyos baliwala sa atin. No? Bakit po? Kasi po, ang salita ng Diyos spiritual. Kapag ang tao ay patay sa espiritu, walang espiritu sa kanya, o patay siya spiritually, ang salita po ng Diyos, ano lang po yan, papasok lang sa tenga, tapos baliwala na. Ganun po yun. At eto mga kapatid, no? Ang mga bagay ng Diyos spiritual. Lahat ng bagay ng Diyos spiritual. O parang ganito, example po, pananampalataya. Ang pananampalataya po spiritual. Naintindihan niyo mga kapatid, no? So kapag ang tao ay patay sa spiritual, ang pananampalataya ay sa kanya mental state lang. Sa kanya ang pananampalataya psychological lang. Pero yung pananampalataya na kumukonekta sa Diyos, wala siya nun. Naintindihan niyo mga kapatid, no? So parang ganito ang pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos is spiritual. Okay? So, ang pagsamba po, hindi lang po yan ang katawan natin na sa isang simbahan. Kasi sa Biblia, marami nagsisimba pero hindi sa Diyos. Di ba sabi nga ng Bible, marami ang nagsisimba sa Diyos pero hindi tinatanggap ng Diyos ang pagsamba. So, ibig sabihin mga kapatid ganito hindi lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Naintindihan niyo po? No? Kapag tayo po ay patay spiritually, yung pagsamba natin vanity lang. Nonsense. Walang connection sa Diyos. So, mga kapatid, lahat ng bagay na spiritual, alam natin na pagdating sa bagay na yan, ay ang tinutukoy ay ang Diyos. Kaya po ganito, sabi ng Bible, di ba tingnan niyo mga kapatid, no? Ang tao po ang sabi ay spiritually patay. Kaya po ganito, may sinasabi sa Bible na biyaya. Sabihin nga po natin biyaya. Yan, so, ang biyaya mga kapatid, ito, simpleng-simple lang. Dumating ang anak ng Diyos, namatay intentionally. Okay mga kapatid makinig kayo. Ang anak ng Diyos namatay intentionally. Bakit ko sinabi yon? Kasi, nang mamatay ang Panginoong Jesucristo, hindi siya namatay ng nonsense. Okay po? Okay, di ba ganito? Ito mga kapatid, itama natin yung pananaw natin. Ang alam ng mga tao nang mamatay si Jesus, ito po ewan ko lang kung tatanggapin ng iba to, no? Baka may mga Pentecostal din na magalit sa akin, pero tingnan natin. Ganito yan. Nang mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, bakit natin sinabing intentional? Kasi ganito, nang mamatay siya, ang pananaw ng mga tao ganito, ay namatay si Kristo. So, nung mamatay siya, para sa lahat. Tama ho ba? So, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, tama mo ba? Para ang tao ay makalapit.
So ganito yan. Ito tanong natin. Tanungin natin to. Di ba sabi ng Bible, ang tao'y patay? Tama ho ba? Ang tao'y patay sa kasalanan. Spiritually dead. Ngayon, namatay si Kristo. Ang tanong, nang mamatay siya sa krus, sino ang lalapit para manalig sa Kanya na yung Kanyang ginawa ay para sa kaligtasan ng tao? Ibig sabihin po, na mamatay si Kristo, intentional, objective. So para kanino ba yun? Mga kapatid, ito, para kanino namatay si Kristo? Di ba para sa atin? Di ba? Sabi na John 3:16. Ang tanong, ito tanong, paano kung walang lumapit sa Kanya? Ni isa. Namatay siya ng walang kabuluhan kaya? Di ba mga kapatid? Kasi nung mamatay si Jesus, sabi, whosoever, sino man yung makakalapit sa Kanya, maliligtas. Pero what if walang taong lumapit? What if ni isa, walang sumampalataya sa Kanya? So, eto, kanina po, di ba sabi natin, namatay si Kristo intentionally. Bakit po? Kasi ganito, simple lang. Alam niyo po, sabi ng Bible, alam ng Diyos kung sino ang Kanyang mga tinubos. May nakalagay sa Bible, no? Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Kaya mga kapatid, nang mamatay si Kristo may kabuluhan. Kasi, kilala ng Diyos, kilala ni Jesus kung sino ang lalapit sa Kanya. For example, di ba doon sa krus, meron siyang katabing magnanakaw. Tama mo ba? Actually, yung magnanakaw sa kaliwat kanan ni Kristo, parehas sa Kanyang nagmamak. Parehas po siyang iniinsulto ng dalawa. Dalawa yon. Sabi ng Bible, na may mababasa tayo na iniinsulto siya ng dalawang nakapako sa Kanya. Tanong, bakit dumating yung time, yung isa ay nakilala siya bilang Savior? Sa palagay niyo po, mga kapatid, yung isa namatay ng walang Jesus. Yung isa kumilala. Parehas magnanakaw yun. Parehas silang sinners. Tama ho ba? Tanong, bakit yung isa lumapit? Mga kapatid, sa palagay niyo, bakit yung isa nagsisi, yung isa hindi? Di ba? So may nakalagay sa Bible, mga kapatid, na intentional. Ibig sabihin po, intention ng Diyos, yung kamatayan ng Kanyang anak, dahil kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Kilala niya. Kaya yung magnanakaw na yon, tingnan niyo po namatay si Kristo para doon din. No, para yung magnanakaw na isa maligtas. Ibig sabihin po, mga kapatid, simple lang. Tingnan natin ito Iniisip natin na all the time pwede tayong makalapit sa Diyos. Tama ko ba? May mga ganong pananaw tayo. Pero, hindi ba natin iniisip din na pag hinarangan ng Diyos ang biyaya, ni isa walang makakalapit sa atin? Naisip niyo ba yun, mga kapatid, di ba? Ang akala kasi natin, all the time pwede tayong makalapit sa Diyos. O may tanong tayo, bakit yung isang magnanakaw nakalapit sa Diyos? Bakit yung iba hindi? Di ba? Simple lang po, di ba? Bulag sila Tama ko ba? Patay sila sa spiritual. Pero yung isang magnanakaw, kumilos ang Diyos doon. Napansin niyo po, di ba? Kumilos ang Holy Spirit sa Kanya. Kaya mga kapatid, nakilala ng isang magnanakaw si Jesus kasi kumilos ang Diyos sa Kanya. Actually, kung hindi kikilos ang Diyos sa atin, hindi natin makikilala kung sino si Jesus. Naintindihan niyo ba? Di ba mga kapatid, hindi po batay sa ating pananaw kung sino si Jesus. Hindi po gano'n. Diyos ang naglilid sa atin para makilala natin kung sino si Jesus. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Kaya ganito, false premise. Ibig sabihin, maling pananaw na isipin ng tao na all the time, pwede tayong makalapit sa Diyos, abusuhin ng Diyos. Actually, mga kapatid, ang Diyos mahabagin. Pwede tayong makalapit sa Kanya pag gusto natin humingi ng tawad. Di ho ba? Pero mga kapatid, sa Bible din po, tinuturo din na hindi all the time. May sinasabi mga kapatid na time will come, pag dumating na yung judgment ng Diyos, hindi na tayo makakalapit sa Kanya. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Hindi na tayo pwedeng lumapit, di ba? May sinasabi sa Bible na timetable sa lahat ng bagay. Kaya po, naniniwala ako mga kapatid, no, naniniwala po ako, no, na sa time natin na to, no, sa panahon natin na to, tama ang sinasabi ng mga kapatid natin sa born again, na hindi sa relihiyon maliligtas ang tao. Naintindihan niyo po, no? Walang sekta, walang denomination na makapagliligtas sa atin. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Sa totoo lang po, wala talaga.
Kahit yung inaaniban natin. Yun ang totoo, no? Ang makapagliligtas sa atin, persona. Intentional ang kanyang biyaya sa atin. Si Jesus Christ. Naniniwala po ako, mga kapatid, na exclusive ang kaligtasan para sa mga anak ng Diyos. Naniniwala din ako, inclusive. Ibig sabihin po, para sa lahat. Panawagan ng Diyos sa lahat ng tao. Ito po yun. Sa Bible po, di ba? Ito di ba ang sabi nito mga kapatid? Pag nasa biyaya na tayo, halimbawa po, kumilos ang Diyos sa atin sa gabing ito, no? Halimbawa po ngayon, naliwanagan tayo, na naintindihan natin yung mensahe, na pagkilos ng Diyos ang paraan para makilala natin si Jesus. Amen po ba? So pag kumilos na ang Diyos sa atin, binuksan yung ating paningin kung sino si Jesus, yung spiritual na mata natin, Pag nakilala natin siya, doon magsisimulang sumampalataya ang tao. Naintindihan niyo po? So pag sumampalataya ka na, bukas na yung paningin mo sa spiritual, no? Binuksan na ng Diyos. Doon, makakapagsisi ka ng totoo. Iiyak ka sa Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Doon, ikukumpisan mo sa Diyos ang lahat ng mali mo. Sasampalataya ka sa kanyang ginawa sa krus, mababago ang buhay mo. Naintindihan niyo mga kapatid, doon yung sinasabi natin na totoong pananampalataya, totoong paglapit sa Diyos, kumilos ang Diyos sa iyo. So mga kapatid, may tanong ako. Naintindihan ba natin na ang pagkilos ng Diyos ang daan para tayo po ay makaunawa? Di ba? So, ito yung sinasabi ng Romans 6, mga kapatid, no, na pag kumilos na ang Diyos sa atin, ito na yung tinatawag natin human will. Sabihin na natin human will. Oh. Naniniwala ba kayo na may human will? May kalooban ng tao? Okay. Ito tanong. Siguro masasagot natin ito kung matagal na tayo nag-church. Ito tanong. Ang kalooban ba ng tao pwedeng maging paraan sa kaligtasan? No. Pwede. No. Tito, hindi. Hindi. No? Kasi, ang kalooban ng tao, hindi niyo mga kapatid kung bakit? Ang kalooban ng tao ay iba sa kalooban ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na, ililigtas ako ng Diyos kasi kalooban ko ang ganitong bagay, kalooban ko ang ganito. Hindi ang will natin ang mga kapagsin. Naintindihan niyo mga kapatid ko? Kaya nga, ito itama natin, ang kalooban ng tao, sabi ng Romans 8, tingnan niyo po, pakinggan niyo. Sabi ng Romans 8, ito nakalagay, tingnan niyo po ang sabi ng verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng tao ay kamatayan. Tingnan niyo po, tingnan niyo po, Romans 8 verse 6. Tingnan niyo po sa Bible. Okay. Sabi rito, ang nakalagay, ang isipan na karnal ay kamatayan. Ngunit, ang kaisipang espiritual ay buhay at kapayapaan. Napansin niyo mga kapatid ng salita na carnally minded. O may tanong ako, pag sinabi bang carnal, anong ibig sabihin noon? Human nature. Yung kalikasan natin. Yung pagkatao natin. Naintindihan niyo po? So mga kapatid ganito, ang kalooban natin, hindi natin pwedeng gamitin sa kaligtasan. Kasi po, yung mismong kalooban ng tao ay karnal tayo. No? May tinatawag mga kapatid na, actually ang tao, sabi ng Bible sa atin, pag pinag-uusapan ang human nature, ang nakalagay sa Bible, puro negative. Negative talaga. No? Napansin niyo po? Puro negative. Negative talaga, mga kapatid, no? At alam nyo, di ba sabi nga nagiging positive lang daw ang bagay. Di ba sabi ng isang mathematician, pag negative plus negative, doon lang nagiging positive. Di ba sa mathematics may ganung law na negative plus negative equals positive. So, ibig sabihin po, para maging positibo pala tayo, i-acknowledge natin na sa loob natin ay walang positivity. No, puro negativity. Yun ang totoo, no? Ang puso ng tao ay marumi. Sinners. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Ang kalooban ng tao, actually ganito, kung may kabutihan man sa loob ng tao, napakaliit ang porsyento. Sige nga mga kapatid, kayo mismo, i-assess yung sarili nyo. Ilang kabutihan na mayroon tayo kung ilang porsyento? Kung ilan lang? Kapag ang pinag-uusapan ay ang Diyos. Sige po. 0%. Sa palagay niyo po. 0. Masasabi ba natin sa Diyos na, Lord, babait ako 50%. Sige nga po sabihin natin sa Diyos nun. Sa palagay niyo, Wala. taas na kaya tayo magsasabi sa Diyos nun? Napakabait natin, napakabuti natin. Di ba, no? Di ba mga kapatid, alam natin sa sarili natin na ang loob natin ay negativities. Tama ko ba? Di ba? Alam natin yun.
Huwag na natin pag-usapan kasi puro bulok ang loob natin. Tama mo ba? Kaya mga kapatid sa Bible, may sinasabi na yung sarili natin na tinatawag na unahin natin yung sarili natin, love yourself first. Di po totoo yun. Alam niyo yung pag-ibig sa sarili, yun ang pinaka-dangerous na principle. Kasi ang sarili ng tao, puro negativity. Mamahalin ba natin yung kasamaan natin? Di ba? Mamahalin ba natin yung mga bagay na mali sa atin? Yung sarili natin na puro negativity? Alam niyo po ang turo ng Bible, di ba? Love God first. Di ba mga kapatid, ang pag-ibig sa Diyos muna. Kasi ang Diyos, kapag connected ka sa Kanya, ang gagawin ng Diyos, lilinisin ka. Ganun po yun, ano? Magiging positive ka mula sa negativity. Kaya po, balikan natin yung Romans 6. Tingnan niyo pong sabi ng Bible sa atin. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Sabi rito, wag nawang mangyari. Mga kapatid, sabihin nga po natin, sanctification. Okay. Okay, may salita sa Bible na sanctification. Ibig sabihin po nun, pinasasakdal ang tao. So ganito yan. Ang isang Kristiyano po, pag tinanggap mo si Jesus for the first time, ang susunod na epekto sa atin ay tayong mga kapatid ay palalakarin ng Panginoon sa makitid na daan. Yun ang totoo. So, hindi ka na born again, eto mga kapatid na makinig kayo. Hindi ka na born again kapag ikaw kinilala mo si Jesus tapos naglalakad ka sa maluwang na daan, sa kalooban mo pa rin ikaw sumusunod. Hindi totoong Christianity yon. Hindi ako naniniwala doon na tinanggap mo si Jesus tapos ang nasusunod pa rin sarili mo. Hindi totoo yun. Walang ganong Christianity. Hindi ka totoong born again. Ganito mga kapatid, makinig kayo. Oo. Ang totoong born again, ganito. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, anong kasunod nun? Lalakad ka sa kalooban niya, hindi na yung kalooban mo. Kaya sabi ng Bible, tingnan niyo po, anong sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Ibig sabihin noon, lalakad ba tayo sa sarili natin? Lalakad ba tayo sa gusto natin? Ang ibig na sabihin mga kapatid, kung sarili mo pa rin ba ang nandyan? Yan ang tanong. No? Yan ang tanong ng Romans sa atin. Anong sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa own way natin? Di ba sabi ni Pablo, huwag mangyari. Bakit po? Kasi ang mga born again ay patay na tayo. Sabi ng Bible, may pinatay sa atin. Yun yung word na ginamit ng Bible mga kapatid. So kung titingnan niyo po ganito, di ba ganito, ang tao ay patay sa kasalanan. So kailangan yung kamatayan na yan patayin. Naintindihan niyo po? No. Ang iyong estado bilang patay, kailangan niyang matuldukan. Naintindihan niyo mga kapatid, di ba? Ang kamatayan ay dapat patayin. O parang gano'n. So, pag pinatayan, mapubuhay ka. Ibig sabihin po nun, may ipinasok ang Diyos sa'yo. Ano yung ipinasok niya? Yung buhay niya mismo. Kaya po ganito, ang sabi ng Bible sa atin, pag dumating ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, pag dumating na, no, sa atin, no, pag dumating na, alam niyo po, magkakaroon ka ng capability. No? Bibigyan ka ng Panginoon ng ng lakas. Bibigyan ka niya ng ang tawag dito mga kapatid, leading, no? May mangunguna sa'yo. At di ba sabi nga natin, hindi totoong born again kapag tinanggap si Jesus tapos nagpapatuloy sa kasalanan niya o nasusunod yung sarili niya. Ang born again na totoo, pararaanin ka sa makitid na daan. Ito na po yun. Ito na yung bakbakan. Pag sinabing na-sanctify tayo o sinasanctify, ganito yan. Ipapakilala ng Panginoon sa'yo kung ano yung mga bagay na mali sa'yo. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Halimbawa, ganito. Halimbawa tayo, madamot, di ba? Ano sa tao yan, no? Maramot, sakim, makasarili. Pag nasa iyo ang Diyos, ang sasabihin ng Diyos sa'yo, anak, mali ang ginagawa mo. Itama mo yan, hindi tama yan. Naintindihan niyo po? May Diyos na nagsasabi na mali. Ngayon, yun ang totoong born again, no? May kasama ka. So, anong gagawin mo pag sinabi ng Diyos sa'yo? Gagawin mo, di ba? So, ang gagawin mo, maluluha ka, tama ba? Kasi may nagwawasto sa'yo. Tama ko ba? Ang mga born again, may nagwawasto sa kanila. Nakita niyo po, hindi ka pinababayaan ng Panginoon na mamuhay sa kasalanan. Naintindihan niyo mga kapatid? O, parang ganito din. Halimbawa, ganito. Nakagawa ka ng mali. Halimbawa,
nagnakaw ka. May mga Kristiyanong magnanakaw eh. Nanguha ng gamit ng iba. O kaya mga petty sin, no? Sa tingin ng iba. Eh, pag sinabi ng Panginoon sa'yo, anak, nagnakaw ka, mali yan. Balik mo yan. Di ba gano'n? O kaya, humingi ka ng tawad. Di ba? Nakikita mo, o, halimbawa, ganito naman. Nag-isip ka ng mali. Anong gagawin ng Diyos sa'yo pag nasa iyo ang Diyos? Anong sasabihin niya? Mali ang ginawa mo. Nakita niyo mga kapatid, no? Okay, parang, alam niyo po, nakikita niyo ba yung guide ng Holy Spirit? Nakikita niyo po yung ibig sabihin ng Bible? Na kapag ikaw ay nasa Diyos, sabi rito, hindi ka makakapagpatuloy sa kasalanan. Kasi ang sabi rito mga kapatid, huwag nawang magpatuloy pa. Kasi ang sabi, may pinatay sa atin. Ano po yung pinatay? Yung kamatayan natin. Yung estado na tayo ay patay. Ibig sabihin po, binuhay ka. No? Ikaw bilang patay, pinatayot. Nang ikaw ay sumampalataya kay Jesus. At ang nangyari mga kapatid, ang sabi rito ng Bible, ikaw ay, ang sabi rito, sa pagkakasala, hindi ka na doon maa-attract. Ibig sabihin ko, aalisin ng Diyos unti-unti yung desire mo sa kasalanan. Yun ang totoong mga kapatid. Kaya ano sa pag-aaral ng Biblia, mapapansin natin ganito, no? Ito, sa pag-aaral ng Bible, mapapansin natin, ang akala ng iba ganito. Ang Bible daw, sabi ng iba to, ang Bible daw ay nakakatamad basahin. Tama po yun, no? Nakakatamad basahin, walang nagbabasa dito masyado, pero ito yung international bestseller, hindi ito naaalis sa bestseller, ito ang pinakabanal na aklat sa mundo. Pero magtataka kayo, no, na binuklat nyo na ba yung Bible nyo? Nabuklat na ba natin sa palad natin kung may Bible sa cellphone natin? Di ba mga kapatid magtataka kayo, bakit hindi natin binabasa ang Bible na nasa cellphone natin? O kaya itong aklat na ito nasa bahay natin? Kasi mga kapatid, di ba sabi nga natin, ang Biblia po, spiritual. Di ba? Pag gagamit tayo ng karunungan ng tao, tatamarin na tayo. Kasi ang Diyos po, nakikipag-usap lang sa atin kapag tayo po ay spiritual. No? Kapag isinuko natin, mga kapatid sa Diyos, yung bagay na mali sa atin, doon ang Diyos papasok. Kaya alam niyo po, ang ginagawa ng Diyos sa mga Kristiyano, mga kapatid, alam yung ginagawa niya sa atin ganito. Ayaw ng Diyos na, mamuhay ka sa kasalanan. Kasi pag nasa Kanya ka na, ayaw na ng Diyos nun. Alam yung gagawin niya sa atin? Di ba, meron akong na-experience ganito. Pastor, bakit nung maging Kristiyano na ako, dumadami na yung pagsubok, marami na akong bigla naging problema. Samantala nung hindi pa naman ako sumasampalataya, parang okay lang ang buhay. Sabi ko, alam mo kapatid, kaya ganyan yan. Kasi ganito, winawasto ka na ng Diyos. Di ba? Tinatama ka na sa lahat ng mali. Ibig sabihin, may gabay na tayo. Alam niyo po ba na pag may gabay na ng Diyos, doon pa nga mas matindi yung mararanasan natin. Yun ang totoo. Kasi, iniiwas tayo ng Diyos. Ito mga kapatid iniiwas ka ng Diyos na mamuhay sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo mga kapatid? Iniiwas ka na niya ron. No, kaya, isipin niyo to, halimbawa ganito. Meron nga ganito, na born again na born again siya. Doon nagkasakit. Doon siya nagkasakit. Malala. Alam niyo, hindi na sinisi ang Diyos. Sa paligid ng bakit kaya? Di ba mga kapatid? Sabi ng Diyos sa kanya, alam mo anak, kailangan mong tumutok sa akin. Kailangan mong manalangin. No? Kasi namimiss kita. You need to pray. Doon lumalim yung kanyang panalangin. No? Nagkaroon siya ng buhay panalangin sa Diyos. Alam niyo nangyari mga kapatid? Di ba? Ang nangyari, gumaling yung sakit niya. Pero may iba naman namatay din. So bakit kaya? Simple lang po. No? Ayaw na ng Diyos na magkasala pa siya. Kaya siya kinuha. May mga, alam niyo ba dito may mga Kristiyanong maaga na kinukuha? Di po ba? May kilala po ba tayo? Mga maagang kinukuha? Alam niyo ang dahilan? Isa sa mga dahilan sa tingin ko ito mga kapatid, ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo sa isang kasalanan na mapapariwara tayo sa Kanya. Much better kuhain ka. Ganun po yun. Ganun ang Diyos mga kapatid, no? May mga believer na maagang kinukuha. Kasi po, kung magpapatuloy kasi sila sa buhay, baka mapariwara pa sila. Much better kunin na sila. may ganun pong case, no? Pero kapag ikaw ay Kristiyano na may purpose pa ang Diyos sa'yo,
at kailangan kanyang gamitin para sa kanyang kaharian, actually, mabubuhay ka ng matagal-tagal. O, ganun po yun, ano? Pwede kanyang buhayin pa ng matagal kasi may layunin pa sa'yo. Ganun po yun. Pero alam niyo po, hindi sa edad. Hindi po sa tinatawag na, kung ang buhay ba natin ay, masasabi natin na tayo ay sa Diyos. Kasi, di ba mga kapatid, yung sermon kahapon, may narinig ako, no? Yung sermon ni Pastor, doon sa dedication ng anak ni Cheche. Sabi niya ron, ewan ko kung nakinig kayo, no? Sabi niya ron, na marami man tayong pera at malusog tayo, pero kung wala ang Diyos, wala rin. Di ba? Ganun mga kapatid, di ba? Ganun din. Alam niyo po, di ba? Ganun, totoo yung sinabi ng pastor. Totoo yun, na hindi porke tayo ay blessed sa material, pero kung wala ang Diyos, delikado po o hindi? Di ba? Di ba mga kapatid, no? Kasi sabi ng Bible, ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating binavalue sa mundo. Ngayon ganito, sabi rin ng Bible sa atin, ganito mga kapatid, no? Kapag tayo ay blessed sa material, at sinasabi natin kinikilala natin ang Diyos, pero tingnan niyo to pero kapag mali ang pananaw natin sa Diyos, mamamali rin tayo. Naintindihan niyo mga kapatid, no? O, parang ganito yan. Nasa atin ang mga pagpapalang material. At sinasabi din natin mahal natin ang Diyos. Pero tingnan niyo may nakalagay sa Bible na pagkilala natin ang Diyos sa maling pagkakilala, mamamali rin tayo. Kahit may sinasabi tayong Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Tingnan niyo may nakalagay sa Matthew 7, basahin ko lang po ito, no? Tingnan natin ito mga kapatid. Matthew 7, tingnan niyo ang sabi rito sa verse 21. Matthew 7:21. Sabi po, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi rito, tingnan niyo po marami ang magsasabi sa araw na yon, Panginoon, humula kami sa iyong pangalan. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Panginoon, sa pangalan niyo, gumawa kami ng maraming gawa na makapangyarihan. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman, hindi ko kayo kilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Anong napansin niyo ron mga kapatid? Anong napansin niyo sa verse na yan? Di ba? Ano po yan? Ito yung mga Kristiyano na nagpe-presume na papasok sila sa langit dahil sila ay religious, na sila ay born again. Pero anong sabi ng Panginoon dyan? Kilala ba niya itong mga taong to? Di ba hindi? So, mga kapatid ganito, pag mali ang pagkakilala natin sa Diyos, okay? Mamamali rin tayo. Kaya delikado, no? Maging tayo maingat kasi hindi lahat ng pagkakilala natin sa Diyos ay tama. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang nakalagay, ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos, sila ang makakapasok. Sabihin nga natin God's will. Isa pa po, God's will. Alam niyo po ang kalooban ng Diyos, ito ang isa sa pinakamalalim na bagay, isa sa misteryosong bagay ng Bible na ayaw arukin ng mga nasa church. Alam niyo po ba yun? Itong mga kapatid, alalahatin na natin. Damay-damay na to, pati mga pastor. Maraming pastor at maraming miyembro ng mga born-again church, hindi nila maarok ang kahulugan ng salitang God's will. Kung ano ang kahulugan nito. Marami pong gano'n. Ano bang kalooban ng Diyos sa palagay niyo? Alam ba natin mga kapatid? Tito, di ba? Malalim po ba? Ano bang kalooban ng Diyos? Kasi ang kalooban ng Diyos parang ganito yan Tanungin ko si Tita, Tita, ano bang kalooban niyo? Si Tita, yung kalooban niya, hindi ko naman nakikita. Tama ho ba? Siya lang ang pwede magsabi sa akin kung ano. Tama ho ba? Yung loob niya, siya nakakaalam nun. Hindi natin alam. Tingnan niyo po kung ang tao, hindi na natin alam yung nasa loob niya. Tama ho ba? Ang Diyos pa kaya. Di ba? Alam ba natin ang isip ng Diyos? Alam ba natin yung intention niya? Alam ba natin yung programa niya? Alam ba natin yung gusto niya sa atin? Alam ba natin yung plano niya? Ang lahat ng bagay na yun, mga kapatid, kaya ito, dapat ang mga Kristiyano, tanungin natin sa Diyos, Lord, ano bang plano niyo sa akin? Huwag kang gagawa ng sarili mong plano, mapapahama ka lang. I tell you,
Sa lahat ng Kristiyano na plano nila na susunod, delikado yun. Dapat plano ng Diyos. Kasi born again ka eh. Tama ho ba? Decision making. Alam niyo po ganito, huwag kang basta-basta mag-decide nang hindi mo sinasabi sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kasi mga kapatid, kung sarili lang natin ang ating aasahan, wala. Di ba? Sabihin natin sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos, hindi inaalam ng mga Kristiyano. Yan ang problema. Kaya alam nyo, di ba sabi sa Bible, pagdating ng judgment, marami ang hindi makakapasok sa langit. Di ba? Kasi ang sinasabi nila, Lord, nagsisimba naman kami Lord, nagpe-praise the Lord kami. Di ba? Lord, alam mo naman, gumagawa kami ng maraming gawa sa church namin. Nagpapalayas kami ng demonyo. Nagpapalayas kami sa pangalan nyo. Bakit hindi kami kasama dyan? Anong sabi ng Diyos sa atin? Anong sabi ni Jesus? Hindi nyo sinusunod yung kalooban ng aking Ama. Hindi ko kayo kilala. Di ba mga kapatid? Pwede ba mangyari na may mga Kristiyano kita na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Pwede po. Marami po. Di ba mga kapatid? Kaya po, sa gabing ito, no? Bago tayo manalangin, ang sabi ng Bible sa atin, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Anong sagot? Anong sagot dito? Hindi na. Tama mo ba? Di ba sabi dito? Anong sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Hindi. Di ba? Huwag mangyari. Sabi, tayo po ay kinuha na dyan ni Jesus. Hindi na tayo dapat dyan sa buhay na sarili natin ang masusunod. Amen po ba? Mula ngayon, anong masusunod na? Mula ngayon, ang Diyos. Mula ngayon, kalooban niya. Mula ngayon, si Jesus na. So mga kapatid, safe tayo kapag sinabi natin sa puso natin, sarili, umasa ka sa Panginoon. Kay Jesus ka mag-serve, magtiwala. Mahal. Hindi nga pa nagkakasala talaga. Nagkakasala. Oo. Ito, may tanong ang aking asawa, no? Hindi, para sa nila. Ano? Kasi nagkakasala ka. Oo, tama. Pero, oo, tama. Ang mga Kristiyano nagkakasala yan. Pero, ano tita ang ginagawa ng Diyos pag nagkakasala ang Kristiyano? Anong ginagawa ng Diyos sa atin? Nagpo-humingi. Tama, tito. Anong ginagawa ng Diyos sa atin pag nagkakasala? Dinidisiplina. Winawasto. Tama? Nire-remind. Tama ho ba? Binabalik tayo sa tamang linya. Tama ho ba mga kapatid? Yun ang sabi ng Bible, no? Ang Diyos po, mga kapatid, ito yung maganda pag anak ka ng Diyos, iwawasto ka ng Diyos. Pero tanong, tita, pag hindi anak ng Diyos, kahit magkasala ng magkasala, di ba? Walang pakialam. Alam nyo, ganito, etong matakot kayo mga kapatid, no? Pag nagkakasala tayo, tapos hindi tayo tinatama ng Diyos, matakot ka na. Ano ibig sabihin ng tito? Baka hindi ka anak. Kasi di ba, ako ang alam ko pag ang magulang, nakita niyo yung anak niya nasa mali, anong gagawin mo? Halimbawa, si Kaden, papunta sa imbur na naglalakad, anong gagawin ng magulang? Anong gagawin mo, Olin? Kukunin mo. Tama ho ba? So kapag tayo namamali ng landas, pag anak ka ng Diyos, itatama ka ng Diyos. Ako naniniwala. May mga anak ng Diyos sa De La Costa. Amen ba? At itong mga anak na ito, pag kayo ay mamumuhay sa sarili nyo, hindi papayag ang Diyos. Tita, kukunin ka ng Diyos, iwawasto ka ng Diyos, ibabalik ka ng Diyos sa tama. Kaya mga kapatid sa gabing ito, hoping na maintindihan natin yung mensahe. No? Ang pagpapatuloy sa sarili, false premise. Ang pagpapatuloy sa kalooban ng Diyos, positive yun. Gawin natin para mabuhay tayo. Manalangin tayo mga kapatid. Let us pray. Hoping na meron tayong nakuha sa ating pinag-aralan. Manalangin tayo. Father, dakilang Ama, patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Kung may panahon sa buhay namin, nakalooban namin ang nasusunod. Yung nais namin ang sumusunod, ang sinusundan namin. Yung terms namin ang nasusunod. Nakalimutan namin na kayo ang dapat sundin. Pasakop kami sa kalooban niyo. Gawin namin ang nais niyo. Dakilang Ama, nawa po, lahat kaming nandito ngayon, paunawan niyo po sa amin ang kahalagahan na maalam namin ang kalooban niyo. Naniniwala po kami na dito ang inyong salita para i-guide kami sa kung ano ang kalooban niyo.
Nakasulat, at ito po'y sasabihin niyo sa amin sa pamamagitan ng pangangaral. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang gabing ito. Samahan niyo kami, nawa po, pangunahan niyo ang lahat ng kaluluwa na nandito ngayon. Ihatid niyo sila sa inyong biyaya. Baguhin niyo kami, linisin niyo kami, gawin niyo kaming mga anak ng Diyos. Kasangkapanin niyo po ang mensahe sa gabing ito upang kami po ay mabago at patuloy na mabago sa araw-araw. Ito ang aming panalangin. Samahan niyo ang mga kapatid namin dito sa De La Costa. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Sa pagkakaloob, mga kapatid, awitin natin. Seek the kingdom of God inside us. The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dakilang Ama, Panginoong Jesucristo, lahat ng kaluluwang nandito ngayon, kahabagan niyo kami. Pumasok ang inyong banal na Espiritu sa lahat ng kaluluwa po na tatawagin niyo sa biyaya. Ang kalooban niyo ang masunod, hindi ang amin. Mangusap kayo sa bawat kaluluwa na nandito ngayon, na dalhin niyo kami sa katwiran niyo. Dalhin niyo kami sa daan ng kalangitan, sa daan ng buhay. Nandito ang mga kaibigan namin at mga kapatid, nangangailangan kami mula sa inyo ng grasya. Salamat sa salita na aming narinig. Bagamat ang salita ninyo ay tumatarak sa aming isip at puso, alam namin, Ama, na hayaan naming mangyari ito sapagkat kailangang masaktan kami, kailangang baguhin kami, kailangan kami ay inyong disiplinahin sapagkat kayo ang Diyos na pinahalagahan ninyo ang kaluluwa ng mga tao. Nais nyo kami ay maligtas. Nais nyo kami ay makapasok sa inyong kaharian. Naniniwala po kami na may mga hinirang kayo dito at mahal nyo sila. Nais po ninyo na ang kalooban nyo ang mangyari sa kanila. Gamitin nyo po ang bawat isa sa amin na maging instrumento ng biyaya sa aming kapwa. Gawin nyo kaming mga mamamayang Kristiyano na may pagmamahal sa inyo higit sa lahat at may pag-ibig kami sa kapwa namin na kung saan ang pag-ibig ay aming ipinapahayag sa pamamagitan ng pag-akay namin sa kanila para sa inyong katwiran. Sila po'y makarinig din ng Ebanghelyo. Pagpalain nyo po ang gabing ito. Ang mga kapatiran namin, ang mga kabataang nandito ngayon, mapagpala po sila. Sa Diyos na tumatawag sa atin sa biyaya, palaguin niya tayo sa biyaya, ngayon hanggang sa ikalawang pagbabalik ni Jesucristo na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen, amen, at amen. Magandang gabi po mga kapatid. God bless po sa ating lahat. God bless everyone. God bless po. Walang ibon.